Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Excuse me ha. Sabi lang niya dito, congratulations. Bakit? Sinong kinocongratulate? Isinare ni Sas Sasot ang post ng UAA Times. The UAA Times. Parang United Arab Emirates siguro ito. Sabi dito, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has borrowed umutang record of 9.7 trillion in his first 4 years in office, making him the country's biggest borrower in the past 40 years, according to the Ibon Foundation. The report has renewed debate over rising public debt, corruption, and the country's long-term economic policies. Yan. Yan ang bagong record ng Pangulo. Siya po ang nakapagtala ng pinakamalaking utang in the last 40 years. Ibon Foundation, ano ito? Isang NGO na ang concern is yung kalagayan, welfare ng mga Pilipino. Kaya kini-question nila ang mga economic policies o yung mga ginagawa ng gobyerno na si tingin nila hindi nakakatulong sa sambayanang Pilipino. So, tingnan natin ang reaksyon. 6,500 ang nag-react, 3,800 ang tumatawa, 1,300 ang nag-like, 925 lang ang ano ito? Baliktad. 3,800 ang tumatawa, 1,300 ang galit, 925 lang ang nag-like. Comments? Big achievement of the syndicate. Wow, congratulations, King of Crooks. Box office hit. Legacy, Anti-Claire, pasok. Achievement na naman. Legacy, not legacy. Logi, from the word na lugi. Partida, wala pang big ticket project siya na tawak to the max. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong. Ang minana ni Tatay Digong na utang from Aquino administration is nasa 6 trillion. Nung umalis siya sa pwesto after 6 years, naging 12 trillion ang utang natin. Kaya lang, yung 6 years na panunungkulan ni Tatay Digong, nilabanan niya ang pandemic. 2 taon yun, yung pandemic. Nilabanan niya ang Marawi Siege. Malaking challenge sa soberanya, kapayapaan ng bansa, yung Marawi Siege. Tapos, nagkaroon siya ng bill. So, totoong nangutang, kailang, ako, kitang-kita ko saan napunta yung utang. Kasi nga, may farm kami sa bulubunduking parte ng Bukidnon sa may Mount Kitanglad. Magandang lugar, kailang malayo, sira-sira ang kalsada. Year 2000, 2000 ko pa nabili yung farm. Ang hirap pumunta doon. Pag upo, ni Tatay Digong, mga siguro 2017 o 2018. Yan, inayos ng kalsada. Ngayon, simentado. Anytime of the day, of the night, makapunta kami doon dahil ginawa ang mga tulay, kalsada, ang bilis magpunta doon. Yun ang yung nararamdaman na inutang. Kasi ang pangungutang, hindi naman yan masama. Karamihan ngayon sa mga mayayamang mga negosyante, mga milyonaryo, bilyonaryo, nangutang ang mayan. Kailan yung inutang nila napalago,
napatubo nila. Kaya basically, ang pangungutang hindi sana masama. Ang problema, ito, 4 years pa lang, 9.7 trillion ang nautang na niya. So, by the end of this year, ang estimate is aabot na ng 19 trillion ang utang natin. Kasi sa ngayon, nasa 18.5 trillion pesos na ang utang natin. So, palakpak naman dyan. So, Auntie Claire, pasok. Malaking achievement. Sige, utang pa more. Ano ba yung nabasa ko by the end of 2028, magiging daw yan magiging 24, estimate 24 trillion pesos ang ating utang. Kaya as of now, merong nagkwenta, ang utang ng bawat Pilipino sa ngayon, umaabot na ng 170,000 pesos per Pilipino kahit bagong panganak. Sa aking big family, 2 kaming mag-asawa, plus 3 anak, plus 4 na apo. So, ilan yon? 9 kami. So, 170,000 each. So, ang utang namin, nasa 1.5 million pesos. Kayo rin, may utang din kayo. Babayaran natin yan sa matagal na panahon. Itong gobyerno natin ngayon, wala silang pakialam dahil ang magbabayad, taong bayan naman. So, congratulations once again sa Marcos Jr. Administration sa napakalaking achievement nilang ito. The biggest mangungutang sa kasaysayan ng bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga buslot na gyud kaayo og makita gyud nato nga karaan na kayo ang iyang yero og gipang sumpay lang gani tungod kay gaulanan na. So mura na gyud og mga bituon ang mga bangag-bangag. Ano ni ang among gihatag nga yero. Madagko na gyud buslot. Nani ang among gihatag nga yero, so mag-atop na karon si Angkol. So ano ang itong tangkal. Panayon, kumanayon tayo. Kaya hari kau tu yang Sumana ang diri sa pikas, sumuna pod ang diri sa pikas. Pag-atop pa. Og
ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga karon di kumulanan kay non punta nga taas pa sa kinabuhi nga pakapangatag pa siya asa nga dapit kung na dagan po ang iyang matabagan dagan kayong salamat kaniya ug man sa mala nini dagan kayong salamat. Pila na to ka tuig ang imong atop kol? Napulo ng tukaping katuig. So gaulan na gyud. Ulan na gid gusto to ganina tanan nga alas na ganina. So salamat kayo kol. Salamat sa Diyos.